Sa linya po natin ang mayor ng Pola Oriental Mindoro. Oo. Nagkabiglaan, biglang kumagasa ang baha dyan sa Pola. Flash flood. Hating gabi ako'y napuyat dahil sa dami ng tawag. Yes, tama. Oo, nakakagulat. Si Mayor Jennifer Cruz ng Pola Oriental Mindoro. Good morning, Mayor. Good morning, Noel and Dennis. Good morning. Oo, ang boses ni Mayor parang pagod na. Alas 5:30 pa lang. Pagod na. Busy sa mga pagtugon sa mga nasalanta ng baha. Inaaway pa. Dami pang bashers. Hindi naman nakakatulong. At saka, wala naman sila sa Pola. Di ba, Mayor? Wala naman sila doon Wala naman sa Pola. Hindi pa nila iniintindihan. Sige, Mayor. Hindi naman sila umuwi doon eh. Mayor, ano ba nangyari? At gano'ng karami po yung naapektuhan ng pagbaha? Doon sa Kalima, Barangay Kalima in particular. Oo, napakarami na naapektuhan ng baha. Yung 6 na barangay natin, Noel and Dennis, sobrang lumagasa yung baha kasi would you imagine 2 hours na sobrang lakas ng ulan? Yung matinding ulan. Parang mas matindi pa yata sa bagyo yung ulan na yun. So, yun yung nangyari nung kagabi. Okay. Hindi kagabi, isang gabi. Gabi. Biglaan yan. Kasi madaling araw na pala ngayon. Oo. Sobrang grabe yung ulan. Tapos galing bundok, bumaba, papunta sa baba. Alam nyo naman yung Kalima. Pag may mataas na bundok doon. Kaya pag baba, may putik. So talagang maputik hanggang doon sa may covered court nila. Talagang putik yung bumaba doon. Kaya hirap na hirap yung mga natin, mga tao natin. Hindi rin naman makapasok yung Bureau of Fire para at least sana matanggal yung putik. Dahil nasira yung tulay. Yung video yung pinapakita natin, yan yung paghupa na. Yan yung humupa na. Pero yung nung kasagsagan ng baha, ay grabe. Ayan. Ang lakas ng paglagas. Yan yung pinapakita natin ngayon. Talagang putik. As in putik talaga siya. Kasi ang lakas din ng tubig kasi yung current ng tubig. Mabilis kasi sabay din kasi yung taog nun eh. Yung high tide. Sabay yung high tide. So sabay sila ng lakas ng ulan tapos sabay yung taog. Talagang siyempre tabing dagat tayo. 11 barangays natin, Noel and Dennis. Dahil taga doon naman tayong lahat. Talagang alam naman natin na talagang yung tabing dagat. Pag sumabay yung lakas ng ulan tapos taog, ayan, talagang hanggang baywang yung tubig. Kasi kawawa talaga yung mga tabing dagat. Kasi mga kababayan, mga kababayan, sabi ko lang dahil kabisado ko natin Dennis yung lugar na yan. Merong waterfalls diyan sa Barangay Kalima, di ba? May waterfalls tapos may parang creek siya, di ba? Pababa, syempre. Tapos, yun nag-empty, lumalabas doon sa Pola Bay, sa dagat, di ba? Merong spillway dyan sa merong town nung barangay ng Kalimas, may spillway, nabarahan ng mga kahoy yun, di ba? Nabarahan ng mga kahoy, yung mga saging, no? Mga saging, puno ng saging. Dahil nga sa magdamag, yung napakalakas na ulan. So, nung nabarahan yung spillway na yun, yung pinakita natin spillway kanina, pumasok ngayon doon sa kalsada yung tubig, di ba? Yung nagkaroon ng flash flood. Tama, di ba? Ang kabutihan, walang casualties. Yun ang pinakamagandang nangyari. Siyempre, di ba? Yung pinagpapasalamat natin, talagang walang casualty. At saka, parang yung magkaroon tayo ng mga pagbibigay ng ayuda, okay na yun, wag lang may mga mangyaring masama. Ay talagang pinasok yung mga bahay. So ngayon, ang mga residente ay naglilinis ng mga putik sa kanilang bahay. So kawawa talaga sila, siyempre. Parang first time yan, First time na nangyari dyan. Even sa panikihan, nagulat din sila. Alam niyo yung staff ko, si Jerome, nagulat rin, ma'am, tumawag siya madaling araw. Ma'am, first time to, kasi ganun katakas yung baha sa kanila. Sa panikihan, di ba? Panikihan yan, So, nagulat sila, sabi niya, ba't ganun? Gaano karami mayor yung mga naapektuhang residente ngayon? Sila ba yung nasa evacuation center? More or less, nasa 3,500 na residente ang naapektuhan ng baha. Kasi bayanan na and yung ating Tigihan, Kalubasan-Hon. I understand, Mayor, sa Kalubasan-Hon may naputol na parang maliit na tulay doon, di ba? Sakada mga kalsada.
may naputol pa. Oo. As in, naputol na tulay. Naku, So, hindi possible ngayon ang tigihan. So, malaki Kasi papunta doon sa 4 na barangay yun eh. So, nagko-connect papuntang Tagumpay, so Misong. So, nanaputing Kakao, hindi siya passable. Kasi sobra yung lakas ng tubig. Talagang yung si Kapitana nga, nagpa-rescue siya that night. Oo. Kasi sobrang lakas ng tubig. Considering, Mayor, na mga upland barangays yan, na mga sa ibabaw ng bundok, di ba? Oo. Would you imagine, no? Wala nang pinipili. Wala nang pinipili. Diba? Oo. Okay. Grabe talaga. Hindi mo naman... Imagine, Noel, yung Kalubasan nun. Ang taas na barangay yan, Yes, mataas yun. Pero magugulat ka, grabe, sira yung kanilang tulay doon. So, may... Sa lakas ng tubig, galing taas. Ano po ang mga pangangailangan niya yun? Kailangan na... ayuda, Noel, Dennis. Sobrang kailangan natin ng ayuda kasi wala pa tayong budget right now. Kasi, syempre, closing. Hindi pa kami pwedeng gumastos. So, kung meron man, maliit din naman pwede natin gastusin. Pero, syempre, yun, kung maririnig ng DSWD, at least, alam ni Dennis yan, kung marinig ng DSWD, diba? Yun. So, nagpaparinig ka, Mayor, ha? Oo, marinig ng DSWD. So, okay na yan. Asek June, Loyola. Kailang food packs. Oo. And Regional Director Reynoso ba? Reynoso. Ayan, sige. Diba? So, sige po. Malay mo marinig tayo. Oo. Diba? Para sa ayuda sa kanila. Kasi, bigla talaga yan eh. Hindi naman natin mapagandaan. Magulat kayo, di ba? New Year. Oo. Baka sila... Tapos lang ng handaan. Baka Mayor, isipin ng mga tao, ay baka may illegal logging dyan sa Pola, sa kabundukan. Wala. Baka may mina dyan. Laging ako, wala pong... Ang ganda ng gubat dyan. Talaga ang pagputol ng puno sa Pola. Total ban. Yung total lagban. Lagban tayo. Tsaka yung mina. So, wala talaga. Sa Oriental Mindoro, wala pong mina. Walang mina. Actually, wala. Oo. And baka sabihin... Bawal. Baka sabihin, yung mga ilog ay mabababaw na. Yun talaga, yung Pula River, tsaka Kasaligan River, dapat ma-kuha nyo. Ma-dredge talaga yun. DPWH yan, dapat dyan, no? Oo. Tama, sana, mas mapabilis yung request natin sa DPWH na ma-dredge na talaga yung mga ilog natin. Kasi silted na talaga siya yung Kasiligan River, yung ating Pula River, hanggang doon sa Kalima. So, dapat maano na talaga yan eh. RD pa ka na yung pag-dredge. Syempre, kaya lang ang haba ng request eh. Baka masyadong marami ang nag-request sa DPWH. So, talagang nahuhuli tayo. So, sana may dredge na talaga this January. Kasi sunod na naman yan. August, alam mo naman, tag-ulan na naman. Tag-ulan na naman. At saka mas mataas ang tubig. Yung high tide pag August, di ba? Mas mataas. So, mas mataas na tubig yan. So, kailangan natin talaga na marinig ng DPWH para at least matapos na yan, Noel, para matapos yung problema natin sa bayan natin. I-schedule namin si RD Pakanan minsan. O pare-pares naman tayong taga Mindoro. Si Noel, di ba? Si Bukal Noel, si Bukal Dennis. Naniniwala na yung mga tao sa Mindoro. Hihingi na naman ng construction materials kay Bukal Dennis yung mga tao. Malay mo, di ba? Bukal Dennis. Baka naman. Dami tuloy talaga. Wala po ko sa listahan ng kandidato. Hindi po ko nag-file. Sige po. Akala nila talaga. Si Kapitan Noel. Di ba? Pero okay na, Mayor, yung mga kababayan natin dyan. Humupa na naman na yung baha. So, ano na lang, siguro kailangan natin talaga mabigyan ng ayuda. Kasi syempre, di ba, kakatapos lang ng bagong taon, tapos ito yung problema. So, meron man tayong naka-preposition na konting bigas, pero hindi kaya eh. Hindi kaya. So, kailangan talaga natin ng tulong ng national. Diba? So, nandiyan naman si Dennis. Matutulungan tayo sa DSWD. Diba? Sige. At maririnig naman yan. So, hopefully siguro makapagbigay tayo by Monday. Kung kaya. Sige po.
Sige po, Mayor Jennifer Ina Alegre Cruz. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Thank you. Ayan.